Simula nang magkaanak sila, isang matinding pagbabago ang napansin ni Marco kay Liza. Ang dating Liza na laging maayos manamit, nakangiti, at palaging mabango, tila naglaho. Ngayon, ang nakikita niya ay isang babaeng halos walang tulog, nakapusod ang buhok na may hibla ng gatas, at madalang na lang ang ngiti na animoy ipinagkait na ng panahon. Ang dating init ng pagmamahal ni Marco, unti-unting napalitan ng inis at pagtataka. Tuwing titingnan niya si Liza, ang nakikita niya ay hindi asawa, kundi isang imahe ng kapabayaan. Hindi na siya ang minahal ko. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Ang lamig sa kanilang bahay ay naging lalong mas malamig, at doon nagsimula ang kanyang pagtalikod. Unti-unti siyang naghanap ng ginhawa at atensyon sa labas, habang si Liza ay nanatiling abala sa loob ng 4 na sulok ng bahay. Isang umaga, pag-uwi niya mula sa overtime na tila pagtakas na niya sa bahay, natagpuan niya ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng lamesa. Nakasulat sa simpleng papel ang maikling mensahe ni Liza. Kailangan ko munang lumayo. Marco, sandali lang. Kailangan kong hanapin at balikan muna ang sarili ko. Iiwan ko muna sa iyo ang mga bata. Alagaan mo sila. Alam mo kung gaano ko sila kamahal. Akala ni Marco, isa itong bakasyon mula sa asawa. Ngunit sa unang araw pa lang, parang bumagsak sa kanya ang buong mundo. 3 bata, 3 boses, na sabay-sabay umiiyak, nag-aaway, nagugut. Nagbuntong hininga siya. May tambak na labada, bundok ng hugasin, kailangang maghanda ng almusal at tanghalian, at may homework pa na kailangang gabayan. Walang oras para magkape, walang pahinga. Ang gabi, hindi tulog ang hatid, kundi puyat at pagbabantay. Doon niya lang naintindihan, sa gitna ng gulo at pagod, habang siya ay nakasuot ng corporate attire at nagtatrabaho sa malamig at tahimik na opisina, si Liza naman ay nagtatrabaho 24/7 sa bahay. Isang trabahong walang sahod, walang break, at may responsibilidad na walang katapusan. Isang gabi, habang kalong niya ang bunso na may lagnat, napahawak siya sa mga maliliit nitong kamay. Naalala niya kung paano si Liza ang laging gumigising sa madaling araw, paano nito sinasakripisyo ang sarili. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng pagod. Ito ang luha ng matinding pagsisisi at hiya. Kinabukasan, tumawag siya kay Liza, ang boses ay nanginginig. Mahal, sorry. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kabigat ang binubuhat mo araw-araw. Hindi ka nagbago. Ako ang nabulag. Hindi mo deserve ang panghuhusga ko. Deserve mo ang pasasalamat ko. Nang bumalik si Liza, totoo, hindi na siya ang dating glamorous na babae. Pero para kay Marco, siya na ulit ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Dahil ngayon, ang nakikita niya ay hindi na ang mga eye bags, kundi ang pagod na may pagmamahal. Hindi na ang gusot na buhok, kundi ang badge ng sakripisyo, aral ng kwento. Minsan, kailangan nating maranasan ang pagkawala upang makita natin ang tunay na halaga ng isang tao. Ang tunay na ganda ng isang asawa, hindi nasusukat sa itsura o figure, kundi sa tibay, sa sakripisyo, at sa pusong nagmamahal ng walang reklamo kahit papagod na pagod na. Ibigay ang pagkilala at pagpapahalaga habang sila